Ang paglalakbay sa kalawakan ay tunay na isang kasiyahan, ngunit kapag ang isang spaceship ay hindi gumagana, maaari itong maging isang bangungot. Hindi nagtagal dinala ni Nuda ang kanyang dalawang anak na lalaki para magbakasyon sa isang planeta na 200 light years ang layo, ngunit dahil nagkaroon ng emergency ang piloto bago umalis, kailangan niyang magpadala ng engineer sa halip. Kahit na hindi gusto ni Nuda ang mga robot, bihira siyang pumunta sa mga paglalakbay na ito, so she gritted her teeth at tinanggap. Ngunit hindi pa sila nagtagal nang ang spaceship ay nagambala ng hindi kilalang puwersa. Ang barko ay nagsimulang manginig ng marahas at sa unahan ay isang bitek. Nakakaranas sila ng time distortion, ngayon ay maaari na lamang silang bumalik sa iba't ibang ruta, ngunit sa sandaling iyon naglalaro ang dalawang pilyong bata sa cabin ng barko. Pinindot nila ang control button sa dashboard, nagiging sanhi ng pagkawala ng katatagan ng system. Ang barko ay hindi napigilan at sinipsip sa bitek na iyon. Pagkatapos ng nakakabulag na liwanag, dumating sila sa isang hindi pinangalanang universo, 1,000 light years ang layo, at ang spaceship ay lubhang nasira. Nawala din ang propulsion system. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon nag-check ang engineer sa labas, 5 milyong kilometro ang layo, at nakakita ng planeta na may kakaibang kapaligiran. Kahit na hindi isang perpektong lugar upang magsaya, at least nakahinga sila. Mabilis na nagpasya ang inhinyero na mapunta sa planetang iyon, ngunit dahil sa malubhang pinsala sa sistema spaceship ay bumabagsak. Ang mga tripulante ay nagmamadali upang hatiin ang mga gawain, naghahanda na gumamit ng emergency power, ngunit huli na ang lahat o hindi na naitiniyak ng engineer ang pag-aalala ng mga bata na minor injury lang ito sa tuhod ng kuya. Ako na ang bahala, no need to worry, mas masarap ang pakiramdam ngayon. Gusto ko si mama. Sinabihan ng engineer ang mga bata na maghintay sa cabin ng barko. Habang lumalabas siya para humingi ng tulong bago umalis ay nag-iwan siya ng larwang baril para sa mga batang ginamit niya kung kinakailangan. Hindi mo kami pwedeng iwan dito, bata ka pa at mahina, kaya kung kumilos ng mag-isa ng mas mabilis. Hindi nagtagal natagpuan ng engineer ang kalahati ng spacecraft, ngunit hindi alam ng aking UDA kung saan pupunta. Bago siya mahanap ng engineer, si Mayada ay dinukot ng isang misteryosong figure. Samantala ang dalawang bata ay nanatili sa cabin ng barko, biglang may naramdamang papalapit. Akala nila engineer yon, pero alien terrorist pala. Hindi inaasahan. Noon lang bumalik ang engineer sa oras upang talunin ang halimaw. Kung ano ang dapat ay isang magandang paglalakbay sa kalawakan, ngayon ay naging biktima ng iba. Nagsimulang sisihin ng mga bata ang isa lahat dahil masyado silang mapaglaro na led sa kalamidad na ito, so kasalanan nila lahat kaya tayo nasa gulong. Ngunit mas nakakatakot ang mga particle ng Dyson sa spacecraft ay nauubos. Hindi kami makakapagpadala ng distress signal para magbukas, ngunit ang mga particle ng Dyson ay umiiral sa buong kalawakan. Baka meron din ang planetang ito. Pagkatapos ay libreng iniskan ng engineer ang katawan ng barko. Natuklasan ang maraming particle ng Dyson tip sa paglilinis na nagpapahiwatig na nabangga nila ang mga particle ng Dyson sa bundok. Kinaumagahan ay nagsimulang lumipat ang tatlo patungo sa kanilang target na lokasyon. Sa kalagitnaan ay naharang sila ng mga mangangaso. Hindi sila makalapit. Paanong patay na sila? Bakit mo sila hinayaang mamatay? Dapat protektado sila. Kasaysayan ng planeta. Binabanggit ang isang nakaraang digmaang kemikal kung saan milyon-milyon ang namatay at ang mga maswerteng nakaligtas ay naging mga demonyong kumakain ng laman. Bago ang digmaang kemikal na ito, nagtago siya ng sapat na pagkain at malinis na tubig para hindi mahawa isang matandang dayuhan na pinahihirapan ng kalungkutan sa loob ng mahigit 1.5. Malinaw ang kanyang intensyon, ngunit ayaw nitong umupo ng tahimik na naghihintay ng kamatayan, kaya hinihintay niyang matulog ang alien. Ninakaw ang susi at binuksan ang bakal na bintana sa selda, ngunit nang makita ang eksena sa labas, saglit na natigilan si Nuda. Daan-daang metro ang taas ng prison tower. Ang pagtakas mula rito ay tila imposible. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pirasong bakal. Sinadya niyang saktan ang sariling kamay at tinanong ang dayuhan para sa lokasyon ng crash ship para maghanap ng gamot. Pagkaalis ng alien, sinasamantala ni Nuda ang pagkakataon tumungo sa lokasyon ng engineer, but to her surprise nakalock din ang pinto doon. Buti na lang nahanap niya ang communication device niya. Matagumpay na nakikipag-ugnayan sa engineer. Nang malaman niyang nahawaan ang kanyang anak, si Nuda ay nagiging labis na nag-aalala, kaya gumawa siya ng matapang na desisyon. Naghihintay na ibalik ng alien ang gamot. Inatake ni Nuda mula sa likuran ang pag-aalaga sa dayuhan. Pagkatapos makitungo sa alien, mabilis na sinundan ni Nuda ang direksyon ng engineer. Nakatagpo lamang ng mga nilalang na kumakain ng laman sa kalagitnaan. Itinaas ni Nuda ang kanyang baril at nagpaputok. Matagumpay na nakuha ang dugo ng nilalang. Posibleng mailigtas nito ang kanyang mga anak. Matapos malampasan ang hindi mabilang na paghihirap, sa wakas ay muling nakasama ni UDA ang kanyang mga anak, ngunit ang lugar na ito ay kulang sa medikal na kagamitan kaya hindi maaaring magsagawa ng mga medikal na pagsusuri. Dapat silang bumalik upang buksan. Mabilis na ginagamit ng engineering ang mga particle ng Dyson na kanilang natipon upang i-restart ang spaceship system, ngunit
ang kapangyarihan ng mga particle ay masyadong mahina, maaari lamang silang magpadala ng mahinang signal, umaasa na ang bukas ay maaaring makakita nito. At the same time umatake na naman ang flesh-eating tribe. Ang kanilang mga numero ay napakalaki sa oras na ito, kahit na nagsanib puwersa ang panganay na anak at ang engineer, mahirap pigilan ang pagsulong ng hukbong ito. Ilang tao ang nakatayo sa bingit ng buhay at kamatayan, buti na lang sa sandaling ito isang spaceship ang dumaong mula sa itaas, ang pinagmulan ng tribong kumakain ng laman. Nahaharap sa napakalakas na pag-atake, maaari lamang silang tumakas pabalik upang buksan na ligtas ang bunsong anak ni Newton. Nangangahulugan din ito na ang epidemya sa pangunahing planeta ay maaaring maligtas. Naniniwala na sa malapit na hinaharap ang Universal Alliance ay magpapadala ng mga doktor upang gamutin ang pagliligtas mga nilalang na nasa bingit ng pagkalipol matapos duma.